Hola from Barcelona. Nagluluto ko ng pansit today. Birthday kasi ng buso kong anak. Akala ko na-miss ako ni Mister, pero... At eto, dumating si Chef Jama para mga elam sa mga niluluto. Wala yatang tiwala sa akin. Itong gamit kong noodles. Birthday girl, ha? Gumagawa rin ako ng carbonara. Kapag big celebration sa bahay na binan ko kami naghahanda. Hindi kasi kasyang mahigit sa 8 tao sa bahay namin. Hindi naman sila sanay na siksikan. Sa Pilipinas, kapag may handaan, yung iba nakatayo habang kumakain or pauli-uli hawak ang plato. Kanya-kanya na lang diskarte doon. Dito kailangan sabay-sabay kayo. Or at least yung pamilya ko dito ganito. Isa sa mga cultural shock ko dito sa Spain ay ang oras ng pagkain nila. Feeling ko makaka-ulcer ako dito. Kasi ba naman, usually 3 p.m. na kami mag-lunch. Tapos kapag dinner naman, halos 10 na ng gabi. Kaya minsan, kinakabag na ako kakahintay. Kaya habang nagluluto si Mr. para akong daga na nagkukutkot ng pagkain na nakikita ko. Siguro kaya meron silang pika-pika dito at Vermont. Yung kumakain sila at umiinom ng alak habang nagkukwentuhan at prepare ng main dish para sa lunch. Kaya nahiligan ko na rin to. Ito na nga pala yung bastos na apron na inregalo ko kay Mr. nung nagpunta kami sa France. Luto naman na lahat ang mga pagkain. Init lang namin at noodles na lang talaga ang kulang sa pansit. Ito nga kakachika ni Chef Jama ay napasigaw tuloy ako. Kaya ano yun? Ang guna kita. Borracho. Sinet up ko na yung table. Dinala ko yung mga tribet na binili ko sa Puerto Galera nung huling uwi namin. Shout out kay Hazel na nagbigay sa akin ng malaking discount. At kay parang junior na din kasi binigyan niya din ako ng isa. Ganito mga gusto kong iuwi dito sa Spain, yung mga local products natin sa Pinas na gawa sa kahoy. Mahal kasi mga ganyan dito. Ayan, ready na mga pagkain. So eto mga hinanda namin. Pansit, pork ribs na Coca-Cola ang sabaw. First time ako luto ni Jama ng karne na may coke. Ako, kung di nyo pa natatry, go na. Nalulusaw ang karne sa bibig sa sobrang lambot. Parang lasang humba pero mas masarap. Dahil birthday ni Jan, kukwento ko sa iyo ang storya ng buhay ko nung buntis at nung pinanganak ko siya. So once upon a time, charot. Nung 2 years and a half na yung panganay namin, kinausap ako ni Mister. Tinatanong niya nga ako kung gusto daw naming sundan yung panganay namin. Mas masaya daw kasi kapag dalawa. At kung mabubuntis ako, maganda na ang gap nila ay 3 years daw. Para di masyadong matrabaho kasi medyo independent na ang ganong edad. Sabi ko naman, why not coconut? Go! Ang problema lang, dun sa company na pinagtatrabahoan ko dati, merong dalawa doon na manager na gusto ring mabuntis. Sabi ko, naku, paano kung magkasabay-sabay kami? Kawawa naman yung boss namin. So sabi ko kay Mister, sige kakausapin ko yung dalawang co-worker ko na gusto rin mabuntis. Kasi 1 taon at kalahati na sila nagtatry talaga na magka-baby. Gusto ko lang ipaalam sa kanila yung desisyon namin ni Mister. Ito yung dalawang Spanish na co-worker ko kasi nagpapaalam pa daw ako. Hindi ko lang kasi sila co-worker, mga kaibigan ko rin sila. So dahil napaka-supportive nito mga co-worker ko, go na daw, umpisahan ko na daw. Yung mga ganitong bag hindi na pinaghihintay. Hindi naman daw talaga kasi madali magkaroon ng baby. Kasi ilang years na sila nagtatry pero wala pa rin. Kantsawan kami ng ilang araw sa trabaho, parang naging karera siya kung sinong unang mabubuntis. After 2 weeks, naramdaman ko kagad na buntis na ako. Hindi pa ako nagtetest noon kasi alam ko masyado pang maaga. Pero ramdam ko na talaga na may kakaiba sa pagkatao ko. Yung amoy ng leather ng upuan ng kotse namin na naging basehan ko noon para malaman na buntis ako. Hindi na ako makapaghintay na malaman ng totoo. 20 days na nakakalipas at bumili na ako ng pregnancy test. Kinabukasan pagkagising ko ay ginamit ko nga yung pregnancy test. Excited ako noon na kinakabahan. Mag-isa lang ako noon. Nakita ko nga na dalawa yung linya sa pregnancy test. Medyo malabo pa talaga yung isa. Pinatid ko yung panganay ko sa daycare at pinagplanuhan ko kung paano sasabihin kay Mister. Nirecord ko moment na yun pero hindi ko na makita ang mga video. So ikukwento ko na lang sa inyo. Bandang gabi yun, sabi ko kay Mister palitan niya ng diaper si baby. Habang nasulob siya ng banyo at nililinisan yung panganay namin, inabot ko yung diaper. Sa loob ng diaper, ando ng pregnancy test. So nung ilalagay na nga niya yung diaper, nakita niya. Ang bilis na reaksyon ni Mister, napayakap kagad siya. At napaiyak talaga kaming dalawa sa tuwa. Sobrang excited ng asawa ko, di niya napigilan na sabihin sa buong pamilya namin. So nag-set siya ng lunch kinabukasan. So nung sinabi na namin sa family namin, napatalon at niyakap ako ng mahigpit ng mamilukot ng hipag ko. Iyak rin sila sa tuwa, grabe. Ito lang kasi yung apo nila at pamangkin. Pumasok ako sa trabaho at nanahimik. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa mga co-workers ko. Ilang mansang lumipas at di ko na talaga maitago kasi nahihilot na susukan ako sa trabaho. Hindi ko talaga agad nasabi sa kanila kasi niisip ko yung mararamdaman ng dalawa kong co-workers na ilang years nang sumusubok ng magka-baby. Alam ko hindi madali para sa kanila ito sa ibang tao. Imagine mo mag-expect every month na buntis ka na pero wala pa rin talaga. Nakita ko yung isa na halos maiyak-iyak na kasi 10 years na silang magkasama ng jowa niya at yun talagang pangarap nila. Kaya talagang humanap ako ng tamang oras at araw kung kailan ko sasabihin na buntis ako. Nag-umpisa pa ako na sa pabiro-biro. Sabi ko, parang buntis yata ako. Natatawa sila at sinasabi na nag-hallucinate lang daw ako napapraning. Nag-joke naman ako, sabi ko, fertile ako, isang kiss pa lang ay buntis na agad ako.
Isang araw nahilot nagsuka ako sa trabaho. Dala ko yung pregnancy test kasi nga gusto ko talaga sabihin sa kanila pero naghahanap talaga ako ng good timing. Dahil di na talaga maitago pa, sinabi ko na rin sa kanila. Happy pa talaga nila maniwala sa una so pinakita kong pregnancy test. Nagulat ako kasi niyakap ako nung isa na ngayon ay best friend ko na. Tawa siya ng tawa. Sabi ko nung nakakatawa. Pumunta siya sa locker niya at ipinakita sa amin ang pregnancy test niya. Na tinatago niya rin. Buntis kaming dalawa. Niyakap na lang namin yung isa at binigyan ng lakas ng loob na one day darating din ng time na siya naman ang magbubuntis. Nag-iyakan kaming tatlo para sa isa't isa. Halong saya at lungkot talaga. Tumagal ako sa trabaho ng 6 months at nagpahinga na ako. Ganon din yung isa kong katrabaho. Nanganak kami nung kasagsagan ng COVID. Yung mga time na nagkakagulo pa ang mundo at wala pa tayong idea kung anong mangyayari or kung safe ba tayong lumabas. Dito sa amin isinarado nila ang main hospital kasi punong-puno daw ng may COVID doon. At ginamit nila ang private hospital as public para i-separate ang mga buntis at mga bata. Naalala ko noon na kurtina lang nagsa-separate sa amin. Punong-puno kasi kaya wala talagang room kung saan kami pwede mag-dilate. Merong isang delivery room, doon kami dadalhin kapag talagang malapit na si baby lumabas. Naalala ko na nagtatakbuhan ng mga nurses noon kasi merong isang babae na nanganak sa kotse. Naririnig ko talaga lahat ng usapan na nangyayari sa floor na yun kasi nga wala masyadong privacy. Nalaman ko nga na 3 pa lang dyan na pinanganak nung araw na yun. Galing no? Yung isang dyan na pinanganak sa kotse, kaklase na ngayon ng aking dyan. 8 hours ako doon. Safe delivery, malusog at mataba sa dyan noong lumabas. Ako naman ay medyo nagtagal sa delivery room kasi merong naiwan daw na placenta sa loob na kailangan nilang alisin sa akin. At kung hindi baka ma-deadball ako. 2 days kami nagstay sa hospital at umuwi na rin kami. Lumabas muna kami sa TV. May nagtanong kasi at may nag-request kung pwede daw kami interviewin about sa aming experience sa labor sa kasagsagan ng COVID. So nakita siguro kami ng buong Catalonia. Mamaga-maga pa yung mukha ko noon. Nakakahiya. So napaka-memorable talaga ng pagbubuntis ko at panganganak sa bunso namin. Ganun din naman yung memories sa panganay ko. Basta next time ko na lang ikukwento sa inyo. Umuwi na kami ng bahay. Pinakalala namin sa pamilya namin si baby sa bintana ng kotse. Medyo praning kasi kami noon about COVID. So we protected her talaga kahit sa pamilya. After a month pa lang nahawakan ng mga in-laws ko si Jana. Binidyo ko na lang din namin yung pamilya namin sa Pinas. So yun ang story kung paano nabuhat pinanganak ang bunso ko. Si Mr. humihirit pa ng isa pero siguro last na to. Mahirap kasi mag-isa ka lang sa ibang bansa. Basta. So guys, hanggang dito na lang video natin for today. Ay, yung coworker ko pala na isa ay nabuntis na rin 1 year later. So huwag ka mawala ng pag-asa. Ibibigay ni Lord sa'yo yan sa tamang panahon. Hanggang sa susunod. Adios!